Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ethan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang liblib na baryo sa lugar ng Zamboanga. Nakilala ko si Wilma sa pinagtatrabahuan ko sa Manila. Nagkapalagayang loob at hindi kalaunan, naging magkasintahan. Bagamat kahit na binata ako at may anak na si Wilma sa dating kinakasama nito, ay wala namang naging problema yon sa mga magulang ko. Mabait at masipag si Wilma. Palagi niyang pinapadala ng pera ang anak niya na nasa pangangalaga ng mga magulang niya sa probinsya, at sinisigurado niyang hindi siya nagkukulang sa pagpapadala. Saksi ako, Sir Seth, sa pagiging responsableng ina ni Wilma. Kahit na kasi wala nang matira sa sahod niya ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay matugunan niya ang lahat ng mga pangangailangan ng bata noon. Minsan nga'y nag-aabot ako ng pera kay Wilma para may paipangdagdag siya sa ipapadala niyang pera. Pero ayaw niyang tanggapin. Ang rason niya, hindi pa raw kami mag-asawa. Kaya walang dahilan para tanggapin niya ang pera ko. Nang malaman ngayon ni nanay, mas lalo pa siyang humanga kay Wilma. Hindi ito naging pabayang ina. Kaya't siguro siyang magiging masaya ang bubuuin kong pamilya noon. Isa pa, una pa lamang ay sinabi na sa akin ni Wilma ang tungkol sa anak niya. At sinabi niya rin kung ano ang dahilan bakit naghiwalay sila ng dati niyang kinakasama. Noon ngang naging mag-asawa na kaming dalawa at napagkasunduang umuwi sa probinsya nila para doon na manirahan. Doon lamang tumutol ang aking ina noon. Sinabi niyang kunin na lamang daw ng asawa ko ang anak niya at sa bahay na lamang kami ng mga magulang ko manirahan. Nag-iisang anak lamang kasi ako. At sa tanang buhay ng aking ina ay yun pa lamang ang unang pagkakataong malayo ako sa kanila kung sakali man. Kinumbinsi ko si nanay at sinabihang hindi ako bata o hindi na ako bata. Nahayaan niya na ako sa gusto kong gawin. Isa pa, kapag nakapagpatayo naman na kami ng bahay sa probinsya ng asawa ko, pwede na silang magbakasyon ni tatay doon. Hayaan mo na yung anak natin, Duday. Malaki na yan si Ethan eh. May asawa na. Hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya at sa bubuuin niyang pamilya. Lalaki yan at kailangan niyang tumayo sa sariling paa. Pangungumbinsi ni tatay noon. Wala na nga nagawa pa si nanay, kundi ang pumayag na lang. Nang nasa probinsya na ako ng misis ko, madali ko lang nakuha ang loob ng anak niya na tawagin na lamang natin sa pangalang Dondon. 4 na taong gulang na si Dondon noon at medyo may pagkamadaldal na bata. Kaya naman walang araw na nakaramdam ako ng pagkabagot. Mahigit 1 buwan lang kaming nakikitira sa bahay ng mga magulang ni Wilma. Nung matapos nang maitayo ang bahay na ipinagawa namin sa karatig baryo, lumipat na rin kaagad kaming 3. Doon kasi kami mag-asawa nakabili ng murang lupa. Isa pa, panatag naman ang ina ng asawa ko dahil sa marami itong kakilala sa baryong yon. At kilala din nila ang asawa ko. Alam umano ng binan kong babae na kung sakaling may hindi magandang mangyayari sa amin, hindi kami papabayaan ng mga taong nakatira sa baryong ito. Makahulugan ng huling katagang sinabi ng binan ko, Sir Seth. Pero hindi ko na lamang yun pinagtuunan pa ng pansin. Sa unang linggo ko sa baryong yon, medyo naninibago pa ako sa tinitirahan namin. Kahit na nasa kalagitnaan lamang yun ng baryo. Maging sa pinapasukan kong trabaho. Grabe ang pag-a-adjust ko noon. Alang-alang lamang sa kagustuhan ng asawa ko na sa probinsya nila kami maninirahan. Sabayan pa ng kawalan ng mga malalapit na kapitbahay. Dahil sa may pagkaliblib pa ang baryong ito.
Tubong Maynila ako at ni minsan ay hindi pa ako nakapunta sa probinsya at lalong-lalo namang hindi ko pa nasubukan na mamuhay doon. Araw ng Sabado, nasa bahay lamang ako tinutulungan ng asawa kong mag-asikaso sa lahat ng mga gawaing bahay. Mga bandang 4:00 ng hapon, nasa labas ako ng bahay kasama ang anak kong si Dondon. Masayang naglalaro siya sa bakuran ng bahay. Saglit na iniwan ko si Dondon sa bakuran ng bahay para kumuha ng makakain naming meriendang dalawa. Pagpasok ko sa kusina, tinanong niya ako kung nasaan ngang anak namin. Sinabi kong iniwan ko lang saglit sa bakuran at naglalaro. Kukuha lang ako ng merienda ni Dondon. Baka kasi nagugutom na yung bata noon. Matapos kong kumuha ng merienda, ay naglakad na ako palabas ng bahay nang maulinagan kong nagsasalita si Dondon. Para may kinakausap. Nang nasa pintuan na ako, natanaw ko ito at nakita kong may kausap siyang lalaki na sa tansya ko ay mas matanda lamang sa akin ng ilang taon. Habang tinititigan ko ang lalaking yon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam mo yung kinukutuban ka ng hindi maganda. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano, Sir Seth. Ganun pa man ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ang kakaibang nararamdaman kong yon. Sa halip ay tinawag ko na lamang si Dondon. Dondon, anak. Halika dito, lumapit ka kay Papa. Nakangiti namang nagmadaling lumapit sa akin ang bata. Nagpabuhat at yumakap. Noong kinarga ko na si Dondon ay nasipat ko ang matalim na tingin sa akin ng lalaki na para bang may nagawa akong kasalanan dito. Kahit na masama ang tingin sa akin ng lalaking yon, maayos pa rin akong humarap sa kanya. Nilapitan ko ito at tinanong kung anong kailangan niya. May kailangan po ba kayo? Tila na taunuhan naman ito. Ngumiti at sinabing mag-aalok lamang daw siya ng isda. Sana ay bumili ako para naman magkaroon siya ng buena mano. Nakita kong may isang supot na isda ang itinaas nito mula sa loob ng bayong. Tatanggi na sana ako pero nung maiangat ng lalaki ang inalok niyang iyon ay para akong nahipnotismo at napapayag kaagad na kunin yon. Matapos kong bilhin ng isda ay binigay ko yon sa asawa ko at sinabihan ko siyang lutuin niya para sa hapunan. Lagyan niya ng sabaw para naman makahigop ako ng sabaw noon. Nung maghahapunan na kami, hindi ginalaw ni Wilma ang niluto niyang sinabawang isda. Ginataang langka lamang ang inulam niya. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nag-ulam noon. Kung ayaw niya ba ng lasa. Ayon naman sa kanya ay hindi daw siya kumakain ng ganong klaseng isda. Kahit yung bata hindi din kumakain. Nagkaka-allergy daw kasi sila kapag nakakakain nun. Natampal ko pa ang noo ko noon dahil doon ko lang naalala na may mga pagkaing dagat pala na allergy ang asawa ko. Pasensya ka na, Wilma, nawala sa isipan ko yung tungkol sa bagay na yan. Di bale sa susunod hindi ko nakakalimutan kung ano yung gusto mo at hindi gustong kainin. Ngumiti lamang ito at nagwikang wala umanong problema. Naiintindihan niya naman umano ako. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang mag-isang kainin ng nilutong isda ni Wilma noon. Simula nung matikman ko ang isdang nabili ko sa lalaki, palagi ko na itong hinahanap-hanap. Halos lahat ng mga niluluto ng misis ko ay hindi ko gusto ang lasa. Nawawalan na rin ako ng ganang kumain. Kapag nawala akong pasok sa trabaho ay inaabangan ko ang lalaking naglalako. Baka sakaling mapadaan uli siya sa harapan ng bahay. Pero lumipas na lamang ang ilang linggo. Hindi ko siya makita-kita nun. O siguro, hindi ko lang talaga siya natitsyempo ang dumaan. Isang beses, kasalukuyang abala ko sa ginagawang trabaho. Nakaramdam ako ng pagsusuka. Sinabayan pa ng pagkirot ng ulo.
Kagad na napatakbo ako sa banyo at doon nga'y halos mailabas ko na ang lahat ng mga kinain. Hanggang sa pag-uwi ko nga sa bahay nun, sobrang sama pa rin ang pakiramdam ko, Sir Seth. Kagad na nagpahinga ako at sinabihan ng asawa kong huwag niya na akong gigisingin kung sakali mang mahimbing ng tulog ko dahil sa hindi pa rin maganda ang nararamdaman ko nun. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Bago niya ako sinabihang magpatingin daw ako sa doktor at baka hindi na simpleng sakit lang ang nararamdaman ko noon. Marahan akong umiling at sinabihan siyang wag na. Kailangan namin mag-ipon ng pera dahil magtatatlong buwan na siyang buntis. Papahinga ko lang to. Bukas o sa makalawa gagaling na rin ako. Hindi na nga nakapagsalita pang asawa ko. Tinalikuran ko na siya at nagpahinga na lamang ako noon. Kinagabihan, nanaginip ako ng hindi maganda. Sa panaginip ko ay nagising umano ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakalanghap ako ng napakabangong amoy na para bang amoy hinog na mangga. Hindi ko mapigilan ang sariling maglaway at para bang natatakam akong tikman yon. Nang sundan ko kung saan nanggagaling ang amoy na nalalanghap ko, Sir Seth, napagtanto kong nanggagaling ito sa asawa ko. Natuon ang pansin ko sa kanyang tiyan gawa ng rinig na rinig ko ang bawat pagtibok ng puso ng dinadala niyang sanggol. Hindi ko alam kung bakit tila ba may nag-udyok sa aking hawakan ng tiyan nito at dukutin ang ipinagbubuntis niya. Ramdam ko na rin ang pagkalam ng sikmura ko na animoy. Gutom na gutom ako noon. Pilit kong nilalabanan ng isipan. At para mabaling sa iba ang pagkatakam ko, nagmadali na akong lumabas ng bahay. Nang makalabas na ako ay pumunta ako sa likuran ng bahay. Tumakbo lamang ako ng tumakbo hanggang sa makalayo na. Hindi ko na maamoy ang pinagbubuntis ni Mrs. noon. Hindi naman ako nahirapang tuntunin ang daan dahil maliwanag naman ang buwan. Sa kakatakbo ko ay may natanaw akong baboy sa gilid ng bahay ng isa sa mga kapitbahay ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko. Nilapitan ko yung baboy na nakatali noon. Hinawakan. Pagkatapos noon ay wala na akong natandaan pa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako nang makaramdam ako ng marahang pagtapik ni Wilma sa pisngi ko. Pasado 7:00 na pala ng umaga. Hindi ko man lang namalayan ng oras. Hindi ako nakapasok sa trabaho noon. Sana ginising mo ako ng maaga-aga. Sayang, hindi ako nakapasok ngayon sa trabaho. Humingi siya ng tawad at sinabing nakita niyang masarap umano ang tulog ko kaya hindi niya na ako ginising pa. Magmula kasi nung mayat maya ako nagkakasakit Ngayon niya lamang ako nakitang mahimbing ang tulog. Hayaan ko na lang raw. Ngayon lang naman ako umabsent sa trabaho. Baka kaya siguro hindi gumaling-galing ang sakit ko dahil halos wala na akong pahinga nun. Magmula kasi nang mamasukan ako, ni minsan ay hindi ako umaabsent sa trabaho. Magsasalita na sana ako nang bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Ako na ang tumayo para tingnan kung sino yon. Saglit na tumungaw ako sa bintana. Nakita ko si Mang Pilimon kasamang ibang mga kapitbahay naming lalaki noon. Nagtatakang binuksan ko ang pintuan at tinanong ang matanda kung ano ang kailangan. Kamusta kayo dito kagabi? Ayos na ba kayo? Wala bang nanggugulo sa inyo o may naramdaman ba kayong kakaiba sa paligid? Ayos lang naman po kami, Mang Pilimon. Wala naman po. Bakit po? Hindi ko na sila pinapasok pa sa loob nun. Sa labas na lamang kami nag-usap gawa ng tulog pang anak ko at baka may istorbo ito. May pagkamalakas kasi ang boses ni Mang Pilimon na akala mo malayo ang taong kausap.
Sinabi ng matanda na meron umanong aswang kagabi. Pinatay umano ng aswang na yon ang alagang baboy ng kapitbahay namin na nakatali doon sa gilid ng bahay, malapit sa puno ng saging. Ang sabi pa, may nakakita doon sa aswang na lumantak sa laman loob ng baboy na yon. At yun ay ang matandang lasinggerong si Kabastian. Ayon pa dito, tumakbo umano ang aswang papunta sa bakuran ng bahay namin. Natakot ang lasinggero, kaya hindi ito nagkaroon ng lakas loob na sundan ng aswang nang tumakbo ito doon. O kaya naman ay humingi man lamang ng tulong. Nagmadali daw siyang kumaripas ng takbong umuwi sa bahay nito at nagkulong. Pasensya na, ngayon lang kasi sinabi sa amin ng lasinggerong yun na dito sa gawin niyo tumakbo. Kaya ngayon lang namin kayo napuntahan at na-inspeksyon. Oo, wala ho yan. Ayos naman po kami. Sagot ko sa matanda. Lumabas na rin ang asawa ko at lumapit sa akin para makiosyoso kung anong nangyari. Mabuti naman kung gano'n. Anya, at nagpalinga-linga sa paligid na waribay may sinisipat nun. Humingi ng pabor ang matanda na kung pwede ay ikutin nila ang bahay namin para tingnan at hanapin kung may bakas pa. Nang sa ganoon ay matuntun nila kung saan pa yun nagtungo. Sige o, wala akong problema. Sagot ko. Sinamahan ko na nga sila mag-ikot sa bakuran namin noon. Nung nasa likuran na kami ng bahay, nakita naming nakahawi ng talahiban papasok sa kakahuyan. Indikasyon na merong nangahas na dumaan doon. Nakita kong kumunot ang noo ng matanda sabay tingin sa akin. Sigurado ka bang wala talaga kayong naramdamang kakaiba dito kagabi? Muling tanong niya na tila hindi na kumbinse sa sinasabi ko kanina. Sunod-sunod akong umiling noon at sinabing wala talaga akong naramdamang kakaiba. Ultimong ang asawa ko ay ganun din. Isa pa, masama ang pakiramdam ko kagabi kaya maaga kaming natulog mag-asawa. Siguro kung meron mang dumaan sa likuran ng bahay namin, ay hindi na namin yun nagisnan pa. Tingin ko tama yung sinasabi ng lasinggero Dito nga sa bakuran ninyo dumaan. Wika nito at binilinan niya kaming mag-iingat palagi. Nitong nakaraan lamang umano, sunod-sunod ng kababalagang nangyayari sa baryo. Ilang mga alagang hayop ng sunod-sunod na nagkanda-matayan sa hindi matukoy-tukoy kung sino ang pumatay. Gawa ng nakikita na lamang nila sa kinaumagahang wakwak na ang tiyan at nakalabas na umanong lamang loob. Nawala na rin ang ibang parte ng laman loob ng hayop at ang iba naman ay nagkanda lasog-lasog pa. Ang hinala ko sa ngayon, aswang ang salarin sa mga sunod-sunod na nangyari dito. Kaya kayo dito ay mag-iingat kayo palagi at medyo may kalayuan pa naman itong bahay ninyo sa bungad ng baryo. Buntis pa tong misis mo. Tumango ako at nagpasalamat sa pagpapaalala ng matanda. Nang tingnan ko si Wilma ay nanatiling tahimik lamang ito. Marahil ay natakot siya sa sinabi ni Mang Pilimon. Kahit ako man ay hindi ko maiwasang kilabutan sa isiping yon. Ni minsan kasi hindi pa ako nakakita ng aswang. Maliban na lamang sa mga pinapanood ko. Nung umalis na ang mga kababaryo namin, tinanong ko si Wilma kung ayos lamang ba siya. Kanina pa kasi siya nananahimik. At kung sasagot man sa mga tanong ni Mang Pilimon, napakatipid. Pilit ang ngiting tumango siya at sinabing ayos lamang ito. Magtatanong pa sana uli ako sa kanya pero iniba niya ng usapan kaya't hindi ko na naituloy pa ang itatanong ko. Magmula noong may mga kababalagan ng nangyayari sa baryo, gabi-gabi nang rumoronda ang mga kababaryo ko. Nagsasalitan sila at kung minsan ay isinasama nila ako. Kapag naman hindi masama ang pakiramdam ko ay sumasama ako sa pagroronda bilang pakikisama. Alam niyo mga pre, mukhang hindi naman yata totoo yung aswang na sinasabi ng Mang Pilimon Pinaglolo ko lang yata tayo ng matandang yun.
Wika ni Mang Andres noon. Tumango naman si Efren at sinang-ayunan ng sinabi nito. Nagwika pa siya na baka nga ligaw na hayop lang yung nananalasa sa baryo namin. At napagkamalan lamang yung aswang ng lasingkero naming kababaryo. Tahimik lamang akong nakikinig sa pinag-uusapan nila. Narinig ko pa ngang nagsabi si Andres sa grupo naming ilang gabi na raw na nagro-ronda ang mga kalalakihan sa baryo pero di isa ay wala namang nakakakita dun sa sinasabing aswang. Kaya napaka-imposible ang sinasabi ni Mang Pilimon. Nakikinig lang ako sa usapan. Nag-uumpisa na naman kasing kumalam ang tiyan ko. At para bang may kung anong insekto na naman ang kumukutkot sa kaloob-looban ng sikmura ko noon. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdudura ng laway, Sir Seth, kahit papaano ay napipigilan ko ang mayat-mayang paglalaway. Nang mapansin ni Andres ang ginagawa ko, ay tinanong niya ako kung ayos lamang ba ako noon. Sumama na naman ba daw ang pakiramdam ko? Oo eh. Kung kailan nagro-ronda tayo, saka ko naman naramdaman. Dapat magpatingin ka na sa doktor, pre. Huwag mo nang patagalin pa yung karamdaman mo. Mamaya iba na yan. Tumango ako at sinabihan siyang magpapatingin ako kapag nakaluwag-luwag na kami mag-asawa. Sa ngayon kasi kailangan ko munang magtipid ng pera para pang-ipon nun. Gusto ko maibigay sa asawa ko ang pinapangarap niya magkaroon ng pwesto ng tindahan sa bungad ng baryo. Swerte talaga ng asawa mo sa iyo, parno. Biruin mo, hindi mo totoong anak si Dondon, pero kung ituring mo parang mo na rin siyang sariling anak eh. Alam mo, ipagpatuloy mo lang yung ganyang ugali mo para mananatili ang pagkakaroon mo ng masayang pamilya. Iyon ay kung hindi sila guguluhin nung unang asawa ni Wilma. Pag nalaman nun na may asawa na tong si Wilma, nako, mag-aalburuto yun. Sabat ni Andres. Magsasalita pa sana ito pero agaran siyang sinaway ni Efren at pinatahimik. Pinagsabihan pa itong wag nang banggitin pa ang taong matagal nang kinalimutan ng asawa ko. Alam naman umano ng lahat na hindi magandang naging nakaraan ni Wilma sa taong yon. Sandaling nagpalipat-lipat ang tingin ko sa dalawa. May alam pa ba kayo tungkol sa dating kinakasama ng asawa ko? Wala pre. Huwag mo nalang intindihin yung sinasabi nitong si paring Andres. May pagkamatabi lang talaga yung bibig niya. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga. Sagot ni Efren at tiniba na ang usapan. Pagsapit ng hating gabi ay napagpasya na naming umuwi sa kanya-kanyang bahay. Tapos na naming ikutin ang baryo at mukhang wala namang kahina-hinala sa paligid nun. Pag-uwi ko ay natulog na rin ako kaagad. May pasok pa kasi ako kinabukasan. Kailangan kong magising na maaga para hindi ako mahuli sa trabaho. Pasikat na ang araw na magising ako. Pinisil-pisil ko ang sentido at balikat. Masakit ang buong katawan ko. Sa hindi sinasadya ay nasipat ko ang braso ko. May gasgas yun na parang kalmot ng kuko. Sandali akong natigilan at napapaisip kung saan ko nakuha ang kalmot sa braso ko na yon. Sa pagkakatanda ko kasi pag-uwi ko sa bahay, natulog na rin ako kaagad ng madatnan kong mahimbing nang natutulog ang misis ko at si Dondon. Napapailing na lamang ako. Nagtataka dahil sa ang weirdo na nga ng mga panaginip ko. Tapos paggising ko, ang sakit pa ng katawan ko noon. May mga gasgas pa ako sa braso. Tigil lamang ako sa pag-iisip nang maamoy ko ang nilulutong ulam ni Wilma. Nung puntahan ko siya sa kusina ay kasalukuyan na nga siyang abala sa pagluluto noon. Nagulat pa siya at napaiktad nang batiin ko siya ng magandang umaga. Na mukhang hindi na yata inaasahan ang biglaan kong magsulpot mula sa likuran niya. Ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo. Tanong ko nang mapansin kong saglit siyang natulala habang nakatitig sa akin. Sunod-sunod na umiling ang asawa ko at sinabing nagulat lamang daw siya. Tapos ay nag-iwas na ng tingin at itinuloy ang ginagawa.
Tutulungan na kitang maganda ng makakain. Tumanggi ito. Sinabing siya na lamang umano ang maghahanda nun. Malapit naman daw siyang makaluto kaya't mag-ayos na lang ako ng sarili para makapasok na maaga. Habang nag-aagahan ay tinanong niya ako kung anong oras ako umuwi kagabi. Nakatulog daw kasi siya kaya hindi niya na ako naantay pa. Mga alas 12 yata yun. Hindi ko natatanda eh. Tsaka hindi na kita ginising pa pag-uwi ko. Alam ko naman kasing pagod ka sa buong maghapon dito sa bahay at pag-aasikaso kay Dondon. Sa pagdaan ng mga araw, napapansin kong hindi makatingin sa akin ng diretso si Vilma. Lalo na kapag nag-uusap kaming dalawa. Naramdaman ko ring parang iniiwasan niya ako noon. Gawa ng sa tuwing maglalambing ako sa kanya. Nagdadahilan siya at sinasabing may gagawin pa umano. Pansin ko rin sa tuwing nasa malapit lamang ang asawa ko. Hindi ko maiwasang titigan ng tiyan niya. Dahil palagi kong naririnig ang bawat pagtibok ng papausbong na sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili kung bakit tila ba nakakaramdam ako ng pagkakatakam sa hindi malamang dahilan. Yun bang tipong may gusto kang kainin, pero hindi mo alam kung ano? Tuloy ay hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung napapraning na ba ako noon. Idagdag pang sa bawat panaginip ko na hindi maganda. Tuwing paggising ko kinaumagahan, ay may panibago na namang sugat sa braso ko o sa dibdib noon. Takang-taka na talaga ako sa mga nangyayari at hindi ko na talaga maintindihan ang sarili kung ano na ba talaga ang nangyayari noon. Hanggang sa isang umaga, naglakad na ako palabas ng bahay habang kinakapa-kapa ang kamay kong may sugat noon. Hindi pa nga gumagaling ang braso ko ay may panibago na naman akong sugat. Nang makarinig ako ng sigaw ng matandang babae, kaagad na napatingin ako sa gawi kung saan ang babaeng nagsisisigaw noon. Doon ay nakita ko si Manang Vilma, ang kapitbahay kong nasa dulo ng baryo nakatira. Nagkukumahog itong tumatakbong umiiyak at tumihingi ng tulong. Nagmadaling lumabas ako ng bakuran at sinalubong ang ali. Ethan, iho, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ano po bang nangyari? Yung asawa ko. Patay na yung asawa ko. Pinatay. Tuluyan nang humagulgol ang ali at naupo sa kalsada nun. Buti na lang at nagmadali nang lumapit sa akin si Vilma. Pinagtulungan naming akayin ng matanda papunta sa gilid ng daan. Kumuha ako ng maiinom na tubig. Nagsipaglapitan na rin ang iba naming mga kapitbahay. Gawa ng sa lakas ba naman umano ng pagsisisigaw ng ali. Talagang umabot yun sa kani-kanilang bahay kahit na may kalayuan pa. Kumalma po kayo para maintindihan ko kay Manang. Nakita ko ang pangangatog ng kamay ni Manang Vilma nang abutin niya ang basong may lamang tubig. Matapos niyang uminom at medyo kumalma na ay nagpatuloy na sa pagkakwento ang ali. Ayon sa kanya, nasa inuman ng asawa niya kagabi sa Karatig Baryo. Ang usapan nila ay umuwi ito ng mga bandang alas 10 ng gabi. Dahil nga sa alam ng ali na may magroronda pa ng ganong oras. Kaya't ligtas na makakauwi ang asawa niya. Pumayag naman daw ito at nangakong makakauwi nga sa saktong usapang oras nila. Pero sumapit na lamang ang umaga. Wala pa rin ang asawa niya. Kaya naman nag-alala na siya dahil anong oras na't hindi pa ito nakakauwi. Nung napagpasya ng ali na sundo ng mister niya, nakita nito na bangkay na ang asawa niya. Nakahandusay sa may talahiban. Wakwak ang leeg at maraming kalmot sa katawan. Halos maglabasan ang lamang loob sa tiyan. Nasa palagay ni Manang Vilma, hindi normal na hayop o tao ang pumatay sa mister niya. Anak ng tipaklong, ano na bang nangyari dito sa lugar natin? Bakit hindi natin mahuli-huli ang mga bibiktima na yan?
Kung sakali mang totoo yung aswang ha. Noon mga alagang hayop lang yung nagkandamatayan gawa ng pambibiktima ng pesting aswang na yan. Ngayon tao na. Tama ka, Andres. Hindi na tayo dapat magpakampante pa. Dapat doble ingat na tayo lalo na yung pamilya natin. Hindi na to basta-bastang problema lang eh. Buhay na ng tao ang nakataya dito. Hindi na ako nakapasok pa sa trabaho ng araw na yon. Sumama ako sa mga kababaryong pinuntahan ng bangkay ng asawa ni Manang Vilma. Kasama ko ang mag-ina kong nagpunta sa pinaglagakan ng bangkay. Nung naroroon na kami ay walang sabi-sabing bigla na lamang akong napatakbo malayo sa umpukan para sumuka ng sumuka. Pagkakita ko pa lang ng bangkay, biglang nag-angatan papunta sa lalamunan kong lahat na mga kinakain ko noon. Nakakaawa at nakakadiring pagmasdan ng bangkay na halos hindi na makilala sa tindi na mga kalmot na natamo. Hindi ko na hinayaan pang tingnan yon ni Vilma at ni Dondon. Makaraan ng ilang minuto ay dumating na ang barangay tanod kasama si Mang Pilimon. Inutusan kami magsitabi dahil kukunin na nilang bangkay na ito. Hindi na kami nagtagal pa sa umpukang yon dahil mabilis na akong hinila ng asawa ko. Sinabihan niya akong umuwi na kami at baka sumama na naman umano ang pakiramdam ko. Saglit kong iginala ang tingin ko sa buong paligid noon. Doon na ako nagtaka. Alam mo yung parang pamilyar sa akin yung lugar. Pamilyar sa akin ang pinangyarihan ng krimen. Mabilis na napahawak ako sa sentido ng biglang may maalala ako. Tama. Sa panaginip ko. Ito ang lugar na napanaginipan ko kagabi. Sa panaginip ko ay may hinahabol akong lalaki nun. Nagsisisigaw at humihingi ng tulong na parabang natatakot pero hindi ko maalala kung sino. Nagulat ako nang hawakan ni Vilma ang balikat ko at muli akong sinabihang umalis na kami. Bumalik na kami sa bahay para makainom na ako ng gamot. Hindi naman masakit yung ulo ko. Pwede bang maya-maya na tayong umuwi? Umiling ang misis ko at mariin niyang sinabing umuwi na kami. Medyo pagalit pa nga ang boses niya kaya sumunod na lamang ako noon. Ethan, aalis na kayo? Oo Andres. Itong asawa ko kasi. Hindi pa man ako tapos magsalita ay agaran ng sumingit si Vilma at sinabing biglang sumama ang pakiramdam niya. Inosente namang tumango si Andres at sinabihan pa akong alalayan ng asawa ko pag uwi nun. Nakahawak pa rin sa kamay ko si Vilma. Kahit na malayo na ang mga taong nag-uumpukan. Hindi ito kumikibo at dire-diretso lamang sa paglalakad hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Samantalang si Andres naman kanina bago kami nakalayo sa umpukan nakita kong sinusundan kami nito ng tingin. Pagdating sa bahay ay tinanong ko si Vilma kung bakit madaling-madali siyang umuwi noon. Hindi naman masama ang pakiramdam niya. Bakit siya nagsinungaling kay Andres? Tiningnan lamang ako ng makahulugan ni Mrs. bago pumunta sa kusina. Umupo na lamang ako malapit sa bintana. Tinanaw ang labas ng bahay. Ginugol ko ang sarili sa pag-iisip kung bakit napanaginipan ko ang tungkol sa lugar na pinangyarihan ng krimen noon. Napatanong pa ako sa sarili kung nagkataon lamang bang lahat. Pero bakit parang totoo ang mga nangyari sa panaginip ko? Gulong-gulo na ang isipan ko ng mga oras na yon. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at hindi. Lahat kasi ng mga nangamatay na hayop sa lugar, nakita ko sa panaginip ko. Pero hindi ko naman nakita kung sino ang pumapatay. Makaraan ng ilang minutong pag-iisip, may nasipat akong lalaki sa hindi kalayuan. Nakatitig yun sa gawin ng bahay ko na para bang palihim na nagmamasid.